Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Executive Master Sergeant Jonathan De Leon. At ako naman, si Miss Louise Suzanne Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 Grand Winner and Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Apat na individual ang naaresto matapos makumpiskahan ng tinatayang 680 halaga ng hinihinalang shabu at sa ikinakasang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Cainta Municipal Police Station sa Cainta, Rizal. Batay sa ulat, isinagawa ang operasyon matapos ang masusing surveillance at intelligence monitoring laban sa mga suspect na pinaniniwala ang sangkot sa iligal na kalakalan ng droga sa kanilang lugar. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Junmar Abang. Sa illegal na droga na kinilala sa mga alias na Dan, 33 taong gulang, alias John, 29 taong gulang at alias Ian, 53 taong gulang ang naaresto ng mga operatiba ng Cainta Municipal Police Station matapos ang matagumpay na bypass operation na ikinasa sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal, madaling araw ng Hunyo 2, 2026. Batay sa ulat na natanggap ni Police Colonel Attorney Eliazar R. Barber Jr., Provincial Director ng Rizal PPO, isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Cainta MPS ang operasyon na may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 hinihinalang sangkot sa bentahan at paggamit ng iligal na droga. Nakumpiska sa operasyon ng 9 na piraso ng pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 100 gramo at tinatayang may halaga na 680,000 pesos. Na-recover din ang isang pouch, marked money at perang hinihinalang mula sa iligal na transaksyon. Agad na ipinaalam sa mga naarestong sospek ang kanilang mga karapatang konstitusyonal bago isinailalim sa medical examination at iba pang kaukulang proseso. Dinala rin sila sa Provincial Forensic Unit para sa drug testing at laboratory examination habang inihahanda ang pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. Mahigit 10.4 milyong pesong halaga ng marijuana ang sinira at sinunog ng mga otoridad sa isinagawang eradikasyon operation na sa bulubunduking bahagi ng Tinglayan, Kalinga. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Precious May Dona. Patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region
matapos madiskubre at masunog ang tinatayang 10,400,000 pesos na halaga ng marijuana sa inilunsad na Marijuana Eradication Operation sa lalawigan ng Kalinga. Nitong ika-30 at ika-31 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Batay sa ulat ng Regional Operations Division ng ProCar, isang 10,000 square meters na plantasyon na natamnan ng 260,000 marijuana seedlings na may standard drug price na 10,400,000 pesos ang nadiskubre sa Barangay Lukong sa bayan ng Tinglayan. Ang operasyon ay naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng pinagsanib na puwersa ng Tinglayan Municipal Police Station, Balbalan Municipal Police Station, 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency ng Kalinga. Lahat ng mga nadiskubreng marijuana ay agad na binunot at sinunog matapos ang kaukulang dokumentasyon. Habang patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon sa mga kalapit na lugar at ang mga responsable sa iligal na pagtatanim nito. Nananatiling matatag ang ProCar sa kampanya laban sa iligal na droga at hindi titigil sa pagsasagawa ng mga kaukulang hakbang upang makamit at maisulong ang bagong Pilipinas. Mula dito sa Tabuk City, Kalinga, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donaal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Donna. Naaresto ng mga operatiba ng Silay City Police Station ang itinuturing na top 1 most wanted person sa Negros Island Region sa isinagawang manhunt operation sa Silay City, Negros Occidental. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Andrea De Palubos. Muling pinatunayan ng Police Regional Office Negros Island Region ang kanilang matatag na paninindigan laban sa kriminalidad matapos maaresto ang number 1 most wanted person sa buong rehiyon sa isinagawang manhunt operation sa Purok Paho, Barangay Rizal, Silay City noong ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng masinsinan at intelligence-driven na operasyon ng Silay City Component City Police Station sa ilalim ng Negros Occidental Police Provincial Office, matagumpay na naaresto ang sospek na kinilala na si alias Clark na matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa kinakaharap nitong 6 na kaso ng frustrated murder at 2 kaso ng attempted murder. Ayon sa investigasyon, ang sospek ay kabilang umano sa mga nasangkot sa isang madugong insidente ng pamamaril at nag-ugat sa alitan ng magkabilang kampo sa panahon ng halalan. Ang naturang insidente ay ikinasawi ng 2 katao at ikinasugat ng 8 iba pa, dahilan upang magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot. Ipinakita ng PRO-NIR ang kanilang profesionalismo at mahigpit na pagsunod sa batas sa buong operasyon. Matapos maaresto, agad na ipinaalam sa sospek ang kanyang mga karapatan at isinagawa ang mga kinakailangang proseso alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Ang matagumpay na pagkakaaresto ay isa lamang sa mga patunay ng walang humpay na kampanya ng kapulisan laban sa mga nagtatago sa batas. Layunin ng mga ganitong operasyon na tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad at maihatid sa hukuman ang mga taong may pananagutan sa batas. Sa ilalim ng adhikaing Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, patuloy na pinaiigting ng Police Regional Office Negros Island Region ang kanilang mga operasyon upang walang kriminal ang makaligtas sa kamay ng batas. Ang tagumpay na ito ay nagsisilbing malinaw na mensahe ng ang kapulisan ay nananatiling matatag, maagap at nakatuon sa pagbibigay ng ligtas at mapayapang pamayanan para sa lahat. Mula dito sa Police Regional Office Negros Island Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea De Palubos. Alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Di Palubos. Natukoy at na-recover ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan ang isang taguan ng mga armas at pampasabog
na pinaniniwalaang pag-aari ng mga membro ng New People's Army sa isang liblib na lugar sa Cagayan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Lenny Lorenzo. Matagumpay na naisagawa ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang unit ng seguridad ang isang intelligence-driven operation sa bulubunduking bahagi ng Lasam, Cagayan, nito lamang ika-30 ng Mayo taong kasalukuyan. Pinangunahan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company 3rd Platoon sa pangunguna ni Police Lieutenant Ronald S. Batad ang naturang operasyon katuwang ang mga operatiba mula sa 112 Special Action Company ng PNP SAF, Regional Mobile Force Battalion 2, Cagayan Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit, Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Unit, 17th Infantry Battalion Philippine Army at Lasam Municipal Police Station. Sa pamamagitan ng impormasyong ibinahagi ng isang nagbalik-loob na dating miyembro ng makakaliwang grupo, nagsagawa ng validation ang mga otoridad sa target na lugar at nagresulta sa pagkakadiskubre at pagkakarecover ng mga sumusunod. Improvised blasting caps, detonating cord, fuse time, 40mm high explosive cartridges, hand grenades, improvised anti-personnel mine component, iba't ibang bala para sa 5.56mm, 7.62mm at .38 caliber firearms, stranded wire, cellular phones, handheld radio, 5.56 magazines, improvised shotgun, 2 caliber .38 revolver, 12-volt welt cell battery at isang bandolier. Agad na dinala sa Lasam Municipal Police Station ang mga na-recover na kagamitan para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Habang sa kustodiya naman ng Cagayan PECU ang mga improvised explosive device components para sa ligtas na pagproseso at pagsusuri. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya laban sa insurhensya at iba pang banta ng seguridad na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Cagayan. Hinihikayat naman ni Police Colonel Mardito G. Angulwan, Provincial Director, Cagayan Police Provincial Office, ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon upang higit pang mapalakas ang mga operasyon laban sa mga banta sa seguridad at makamit ang mas ligtas at mas maayos na lalawigan ng Cagayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lenny Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Naaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police ang top 6 most wanted person ng Pangasinan sa isinagawang manhunt operation sa Nueva Ecija. Yan ay babalita ni Police Master Sergeant Carmela Danggecan. Matagumpay ang pag-aresto ng isang lalaki na kabilang sa top 6 most wanted person sa antas ng panlalawigan sa isinagawang joint operation ng Rosales Municipal Police Station sa pangangasiwa ni Police Major Arnold A. Soriano at Cuyapo Municipal Police Station sa Barangay Curba, Cuyapo, Nueva Ecija noong June 1 taong kasalukuyan. Bandang alas 6:55 ng umaga nang maaresto si Alias Jr., residente ng nasabing barangay, sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Article 3, Section 5A ng Republic Act 7610. Ang warrant ay nilabas ni Honorable Wenceslao Ragasa Kawayan, presiding judge ng Regional Trial Court, Pans 49, Ordonance City, Pangasinan, na walang rekomendadong piyansa. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa kustodiya ng Cuyapo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at turnover sa korte. Patuloy naman ang pagpapatupad ng batas sa pagtugis ng mga otoridad sa mga wanted na individual upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Master Sergeant Carmela Danggecan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Danggecan. Naresto ang mga operatiba ng pulisya ang itinuturing na Bicol's top 10 most wanted person
sa isang manhunt operation na isinagawa ng Libmanan, Camarines Sur. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Reynalyn Dalo. Muling nagpakitang gilas ang kapulisan ng Camarines Sur sa pinaigting nitong kampanya laban sa mga most wanted fugitive matapos madakip ang rank number 10 regional most wanted person sa isinagawang manhunt operation bandang alas 11:15 ng umaga nitong Hunyo 1 sa taong kasalukuyan sa Barangay Bigahon Norte, Libmanan, Camarines Sur. Ang matagumpay na intelligence-driven operation ay pinangunahan ng Libmanan Municipal Police Station sa mahusay na pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ace Christian R. Mendoza, hepe ng nasabing istasyon. Katuwang ang mga tauhan ng Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Camarines Sur Police Provincial Office. Kinilala ang naarestong sospek sa alias na Mel, 37 anyos, may asawa, pedicab driver at residente ng nasabing bayan. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 o violation of Section 3 ng RA 10883 na walang rekomendasyong piyansa. Ayon kay Police Colonel Virgilio O. Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na determinasyon ng mga kapulisan na tugisin ang mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Mula dito sa Camarines Sur Police Provincial Office, ako po si Patrolwoman Reynalyn Dalo, nag-uulat para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Dalo. Pinalakas at pinalawak pa ng Baguio City Police Office ang kanilang mga programa at inisyatiba upang mas mapahusay ang seguridad at serbisyo sa sektor ng turismo sa lungsod ng Baguio. Layunin nitong tiyakin ang kaligtasan ng mga turista at residente habang patuloy na isinusulong ang maayos, disiplinado at ligtas na kapaligiran sa isang mga pangunahing destinasyon ng bansa. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jade Agustin. Mahigit 50 personnel ng Baguio City Police Office ang lumahok sa Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection or TOPCOP training na isinagawa ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region sa El Cholito Hotel, Baguio City noong May 27 hanggang May 29, 2026. Layunin ng aktibidad na higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga pulis sa pagbibigay ng tourism-oriented public service, particular sa larangan ng professionalism, communication skills, cultural sensitivity, at service-oriented policing. Sa kanyang welcome remarks, sinabi ni Police Colonel Ruel D. Tagal, City Director ng Baguio City Police Office, na mahalagang mapanatili ang kultura ng kaligtasan, disiplina at mabuting pakikitungo sa isang tourism-driven city gaya ng Baguio. Tampok sa pagsasanay ang iba't ibang lecture, workshop at talakayan mula sa mga kinatawan ng DOT CAR, National Commission on Indigenous Peoples, City Tourism Office at iba pang partner agencies hinggil sa tourism awareness, cultural sensitivity, public assistance, customer service at ang papel ng mga pulis sa pagpapanatili ng ligtas at tourist-friendly na komunidad. Nagpahayag din ng pasasalamat si Police Colonel Tagal sa DOT CAR sa patuloy nitong pagsasagawa ng mga programang tulad ng TOPCOP training na hindi lamang nagtataguyod ng Filipino brand of service excellence, kundi tumutulong din sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga pulis na magpahatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Inaasahang magsisilbing mahalagang oportunidad ang nasabing pagsasanay upang higit pang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pagbibigay ng mas mahusay at mas makataong serbisyo publiko. Mula dito sa Baguio City Police Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jade Agustin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agustin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para
sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melesio Nartatis Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya. Kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pinaaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Police Executive Master Sergeant Jonathan De Leon. At ako naman si Miss Luis Suzanne Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 Grand Winner and Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.